Sa St. Joseph Parish, Gagalangin, sa ika-5.5 ng umagang banal na misa na may liturya ngayon dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipanya o pagpapakita ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, karagang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba namay darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat.
mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ipinahahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kaniyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po and Happy New Year. Pakibati nyo na yung katabi ninyo ng Merry Christmas. Sa huling pagkakataon, no? Parang natatakot. Na-phobia na ba kayo? Kasi pag binabati, may bumabati ng Merry Christmas, kasunod niya humihingi ng regalo eh. No? Kaya minsan ayaw nang bumati o kaya umiiwas. No? Pero ngayon po, sa ating liturhiya, kung tutusin, ito na po yung huling linggo sa panahon ng Kapaskuhan. Kasi meron lang tayong 2 o 3 linggo na ipinagdiriwang yung season. Di ba? May kanya-kanya season. At sa susunod na linggo ay ang pagbibinyag na sa Panginoon ni San Juan Bautista. So, ganun kabilis ang panahon. Kaya kung mapapansin niyo rin po ang ating bilin, sige nga po, napansin niyo ba? Wala nang tulo. Wala na rin baha. Siyempre, no? Kasi lumipas na yung mga panahon. Kumbaga, i-imagine niyo lang po, no? Simula nung pinanganak si Jesus, lumipas ang panahon, lumipas ang 2 taon. Yan. So, 2 taon na tayo. Naintindihan po ba? Uy, parang ano na naman, ha? Kaya nga po, nandun na rin yung 3 pantas na naglakbay mula sa ibang bansa. Imagine niyo po, no? Nang pinanganak si Jesus, lumitaw ang tala.
Mayroong tala na nagliliwanag ng kakaiba at ito ay nakita ng mga pantas mula sa kanilang bansa, mula sa silangan. Gaano katagal silang maglalakbay? Wala namang eroplano, wala namang sasakyan. Sabi nga po sa unang pagbasa, di ba? Sila may mga pantas na maglalakbay sakay ng kamelyo. At mula doon pa lang naman sila naglakbay. So, ganun katagal bago nila nakita ang bata. Naintindihan na ba? Kaya nga, kung last week o itong nakalipas na araw, ang lagi nating naririnig na matatagpuan ninyo ang sanggol, di ba? Nung ipinahayag ng anghel sa mga pastol, matatagpuan ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin sa sabsaban. Ngayon, ang ginagamit na ay nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina. So magkaiba ang sanggol sa bata. Okay pa ba tayo? Yan. Kaya po ganun yung paglalakbay na ginagawa sa atin. At kailangan natin sundan yung kwento ng kaligtasan na ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. Ngayon, may dalawang pangkat o grupo na naghahanap kay Jesus. Ang pangkat ng mga pantas at ang pangkat ni Herodes. So, nasaan tayo sa dalawang ito? O baka naman wala tayo sa dalawang ito. Kasi nga ngayon ay ang pagdiriwang ng dakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon. Nagpakita ang Diyos. Yung dating lihim, yung dating tago, yung dating nararamdaman lang sa hangin, sa apoy, ngayon ay mayroon ng mukha dahil kay Kristo na dating salita o ang salita na nagkatawang tao. So nagkaroon na ng mukha ang Diyos. Hindi ka na matatakot kasi noon kapag sinasabi nila na kapag nagpakita ang Diyos, hindi ka dapat tumingin kasi ang makakita sa mukha ng Diyos mamamatay. So, kaya ito, dahil kay Kristo, nakikita natin may anyo, may hugis, katulad natin ang Diyos. Kabukha natin ang Diyos. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Mukha ng Diyos ba o mukhang wala ng pera agad? Ilang araw pa lang, wala na, no? Bagong taon, mga mukhang walang pera. Yan. Pero dito po, balik tayo, no? May naghanap kay Jesus sa isinilang ang grupo ni Herodes. Pero bakit inahanap ni Herodes? Kasi natakot si Herodes, na insecure si Herodes nang malaman niyang mayroong haring ipinanganak. Dahil hindi niya lubos ang naiintindihan na hindi naman to hari na luluklok sa kanyang trono o aagawin, pero yun ang kanyang pakiramdam. Hindi niya matanggap na mayroong isinilang na magiging hari. Kaya sabi nga, no, lihim niyang pinatawag, no, ang kanyang ang mga pantas at inalam at sinabing, alamin ninyo at i-report ninyo sa akin kapag natagpuan ninyo. Pero hindi para kilalanin bilang hari, kundi para patayin. Yan na, di ba, meron tayong pagdiriwang ng Niños Inocentes dahil no, nalaman niya na hindi na nagbalik ang mga pantas, kaya ipinapatay niya ang lahat ng mga batang 2 years old pababa. Naintindihan na po ba ang kwento? Yan. So, hinahanap niya hindi para sambahin, kundi para alisin sa landas niya kasi baka agawan siya ng trono. Ngayon, yung grupo ng mga pantas, sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay,
Hinanap nila ang bata. Hindi madali ang maglakbay. Maraming inconveniences. May pwedeng madelikado pa ang kanilang buhay, pero sadyang mayroon kasi silang kailangang matagpuan. May hinahanap sila. Kahit na magaling sila, ma-interpret nila ang mga bagay sa daigdig, maging sa kalawakan, kaya nga sinundan nila yung tala eh. At kahit na ganun yung katayuan, laging, alam mo ba yung pakiramdam na laging may kulang? Yung walang satisfaction, yung hindi ka kumpleto. Alam niyo ba yung pakiramdam na yun? Yung kahit na akala mo nasa iyo na ang buong mundo, pero laging may kulang. Baka kasi yun yung isa sa mga bagay na wala pa sa atin at ipinapaalala sa atin ngayon, hanapin mo ang Diyos. Hindi naman mahirap hanapin ang Diyos. Hindi nagtatago ang Diyos. Makikita mo siya kung aalis ka sa iyong comfort zone. Kaya nga itong tatlo yung binabanggit ng mga pantas, no? Bumaari daw po na mas marami pa, hindi lang tatlo, pero sila ay mga pantas na nagsasaliksik para mapunan yung kanilang yung longing nila na kukumpleto sa kanila. Kaya nang matagpuan nila, kahit sila yung matalino, sila ay sumamba sa isang bata. Sinamba nila at kinilala nila kung kaya inihandog nila yung the best, yung dala-dala nilang pinaka-the best, ginto, kamanyang at mira. At yun nawa din ang ating hangarin, makita natin ang Diyos. Kaya sa mga pagdiriwang natin, halimbawa, kung itong nakalipas sa Pasko, o ngayong Kapaskuhan, hinanap mo ba ang Diyos? O napakabusog ka lang at sinabayan mo pa ng alak? Kaya paano ka makakapaglakbay? Lasing ka na naman. Anong pinagdiwang ang kanyang kapanganakan, hindi mo rin nakita. So, maghihintay ka na naman. Pero sana po, katulad ng mga pantas, kapag nakita mo na at natagpuan mo na ang Diyos, huwag ka nang bumalik sa dati. Huwag na tayong bumalik sa dati. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, umalis na tuwang-tawa ang mga pantas, pero hindi na sila bumalik kay Herodes. Nag-iba na sila ng landas. Para bang sinasabi sa atin, kung bagong taon ngayon, baguhin mo na rin yung estilo mo. Baguhin mo na rin yung pag-uugali na hindi talaga magdadala sa iyo sa kabutihan. Makita nawa natin lahat ang Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inlibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nakabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami
sa mga gawain para sa laging ikaluluwalhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng buong mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuhan nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan
na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Dennis na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose. At gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mo ang aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan
naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong Heso Kristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang matagpuan ang pinaghanap ng mga pantas na talang nangunguna sa daan hanggang matagpuang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po sa lahat.